Welcome sa ating channel Chemistry. Ngayon ating tatalakayin ang pinamagatang nakipagtipan ang Diyos kay Noah. At kung mahilig ka sa mga ganito, pindutin mo na ang bell at i-click ang subscribe para lagi kang updated kung mayroon kaming bagong i-upload na tulad nito. This video is completely opinion only. Whatever in this video is only based on me, then we are not responsible for it. This video is not about to hurt any religion or nation. Ang pinamagatang nakipagtipan ang Diyos kay Noah. Genesis chapter 9 verse 1. Si Noah at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Genesis chapter 9 verse 2. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang. Sa pagsasalaysay sa verse na ito ay maliwanag na nakahanda na ang lahat ng pangangailangan ng tao, partikular kay Noah, para sila mabuhay. Basahin natin muli ang Genesis chapter 1 verse 8. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ang panahon ni Noah at ang kwento ng Genesis chapter 1 ay parehong-pareho ang pagsasalaysay tungkol sa tao na sa kanyang ikabubuhay, sapagkat parehong nakahanda na ang pangangailangan nito para sa kanilang ikabubuhay. Sa pagsasalaysay sa verse na ito, sa panahon ni Noah ay magkaharap sina Noah at ang mga anak nito at ang Diyos. Kaya ganun din ang kwento ng Genesis chapter 1. Nakaharap ng Diyos ang mga ijiji nang ihabilin nito kung papaano magpakarami sa daigdig. Ngayon, basahin natin ang Genesis chapter 2 verse 5. Wala pang anumang halamanan o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh, at wala pa ring nagsasaka. Sa isinasalaysay sa verse na ito ay napakalaking pagkakaiba sa isinasalaysay sa dalawang kwento ng Genesis chapter 1 at ang panahon ni Noah. Dito sa Genesis chapter 2 ay maliwanag na buo na ang daigdig, na andyan na ang karagatan at katubigan, at ang lahat ng makikita sa kalawakan bago pa gawin sina Adan at iba. Kaya lumalagay dito na nakatatlong ulit na ng henerasyon ang mga nilalang na ito para sa kasaysayan ng may buhay sa kalupaan ng planetang Earth. Tiyak dito na mayroong milyon years ang pagitan sa tatlong henerasyon ng may buhay sa buong kalupaan ng planetang Earth. Magpatuloy. Genesis chapter 9 verse 3. Gaya ng halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Sa panahon ni Noah ay ang lahat ng halaman ay pwede nang kainin. Ngayon, ito ang ating hahanapin, kung nasana ang dalawang punong
nakakapagbigay kaalaman ng mabuti at masama. Sa Genesis chapter 2, at ang punong nagbibigay buhay. Bakit bigla itong naglaho sa Biblia? Wala na pong mababasang verse sa Biblia tungkol sa dalawang punong ito. Pero base dito sa huling verse kung saan binanggit ang dalawang punong ito, Genesis chapter 2 verse 9, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at ganoon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At sa Genesis chapter 2 verse 24, pinalayas nga siya ng Diyos, at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagninigas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Dalawa lang na verse ang mababasa natin tungkol sa dalawang punong ito. At dito sa dulo ng verse 24 ay hindi nabanggit ang punong kahoy ng kaalaman sa mabuti at masama. Mula sa chapter 2 hanggang sa panahon ni Noah ay wala pa pong mababasa kung nasaan na ito. Wala ring sinabi ang Biblia na inalis ito ng Diyos. Bagkus pinapabantayan pa ito ng kerubin. Kaya ito ba'y totoo o kathang isip lamang? Marahil ay kathang isip lamang ito, sapagkat si Enoch at si Elias ay nakaligtas sa kamatayan na hindi nakakain ng punong kahoy ng buhay. So, malinaw na hindi totoo ang dalawang punong ito. At ito pa, ang karagdagan dahil sa panahon ni Noah ay ang lahat ng luntiang mga halaman ay pwede nang kainin. At naiba na ang babala ng Diyos sa panahon ni Adan at sa kay iba. Ang babala ng Diyos ay huwag kainin ang bungang kahoy ng kaalaman at ang bunga ng punong kahoy ng buhay. At sa panahon ni Noah, ang babala ng Diyos kay Noah ay huwag kainin o inumin ang dugo. Mababasa sa Genesis chapter 9 verse 4, huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inaalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Kung ganun pala ang epekto sa dalawang punong iyon, sa tingin ninyo, ano kaya ang tao ngayon? Walang pagkaunawa sa mabuti at masama. Mabuti pa ang mga hayop. May pagkakaunawa pa sa mabuti at masama. Genesis chapter 9 verse 5, mananagot ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sa isinasalaysay sa verse na ito, lumalabas dito na bago ang baha ay talamak na sa patayan ng iba't ibang oring mga nilalang ang buong kalupaan ng planetang Earth. Genesis chapter 9 verse 6, sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Unawain ninyong mabuti kung ang Diyos ba talaga ang nakikipagtipan kay Noah. Sa aming pag-analisa sa verse na ito,
ay tila lumalabas na isang may mataas na may katungkulan sa kaharian ng tao ang nagsasabatas ukol dito. Sa paglalarawan sa dulo ng talatang ating binabasa, ang sabi, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Hindi ito ang Diyos na nagsasalita sa harap ni Noah, kundi isa itong makapangyarihang tao sa lipunan ng mga tao dito sa planetang Earth. Genesis chapter 9 verse 7. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Genesis chapter 9 verse 8. Sinabi ng Diyos kay Noah at sa kanyang mga anak. Genesis chapter 9 verse 9. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Genesis chapter 9 verse 10. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati mga amot, mailap na hayop na kasama ninyo sa barko. Dito sa verse na ito, nagpapatunay talaga na hindi nailubog sa tubig ang buong planetang Earth. Dahil ang sabi dito, bukod doon sa mga ibon, hayop na nakasama ni Noah sa barko, ay mayroong binanggit ang Diyos na may mga may buhay sa paligid ni Noah. Genesis chapter 9 verse 11. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha naggugunaw sa daigdig. Alam na natin na patuloy pang magpakahanggang ngayon ay pinapatay ang mga libu-libong tao sa dilubyong baha, tsunami, lindol, bagyo, pagsabog ng mga bulkan, landslide, tornado at iba pa na dala ng kalikasan. Genesis chapter 9 verse 12. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Genesis chapter 9 verse 13. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Genesis chapter 9 verse 14. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari. Genesis chapter 9 verse 15. Alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Genesis chapter 9 verse 16. Tuwing lilitaw ang baghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Genesis chapter 9 verse 17. At sinabi ng Diyos kay Noah, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Mula Genesis chapter 9 verse 12 hanggang dito sa Genesis chapter 9 verse 17 ay hindi makitaan na ang kausap ni Noah ay espiritual na nilalang. Basahin muli ang Genesis chapter 9 verse 14. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari. Genesis chapter 9 verse 15. Alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. At sinundan pa ito sa Genesis chapter 9 verse 16. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maalala ko ang walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Nagpapakita dito na isang uri lang na nilalang ang Diyos na may mataas na antas ng kalaban na hindi lubos maunawaan ng sanlibutang mga tao. Tila hindi pag-aari ng isang espiritual na nilalang
ang buong sansinukob base sa tatlong verse na ating binabasa. Particular itong Genesis chapter 9 verse 16. Basahin ninyo at unawain ninyo ng husto. Ang sabi ng Diyos, sa tuwing lilitaw daw ang bahaghari ay kanyang maalala ang pakikipagtipan niya kay Noah. Ngayon, papaano pala kung hindi lilitaw ang bahaghari sa tuwing binabayo na ang isang bansa ng mga dilubyong mga ito? Baha, tsunami, lindol, landslide, tornado, pagsabog ng mga bulkan, bagyo na pumapatay ng halos milyon katao. Sa Pilipinas, ang bagyong Yolanda ay kumitil ng buhay ng tao na umaabot sa 6,300 katao ang namatay. Ormoc flash flood, pumatay ng tao na umaabot sa 5,101. Pagsabog sa Pinatubo, pumatay ng tao ng 350 hanggang 722. At ang hindi nakikita na mga patay na natabunan ay ang kabuuan ay nasa 200,000 katao, kasama na ang nawalan ng tirahan. Tatlo lang yan ang itinala natin na nangyaring dilubyo sa Pilipinas. Ngayon, papaano na kaya kung sa lahat ng bansa sa buong kalupaan ng planetang Earth, sa mga dilubyo ng mga ito, ang bilang sa mga namamatay ay mas malupit ang bilang ng mga patay ang kaganapan sa ibang bansa. Tulad lang sa bansang Japan noong 2011 sa tinataguriang Tohoku na magkasabay ang lindol at tsunami na pumatay ng tao na higit sa 13,386 katao. Ngayon, nasaan ang sinasabi ng Diyos na hindi na lilipulin ang tao sa baha? Sa mga comment ay igagawa natin ito ng video upang mas mauunawaan ninyo ng gusto sa ikinagugulo ng inyong isipan. Hanggang dito na lang, ka-mystery. Sana ay may natutunan ka sa talakayan na ito. Paalam.